Noong 1995 pa isinabatas ang anti-hazing law sa Pilipinas pero hanggang ngayon, magpapatuloy pa rin ang kultura ng karahasan sa ilang fraternity at grupo. Bakit kaya marami pa rin ang nahihikayat na sumali sa mga frat? Narito po ang report. Ang videong ito na ipinadala sa Commission on Human Rights noong isang taon kung saan pinapahirapan ng sili ang nakahubad na police trainee sa PNP Camp Eldridge Los Baños, Laguna. Isa lang sa mga halimbawa ng pagpapahirap bago mapabilang sa isang grupo. Sa maraming fraternity, tradisyon na ito na tila di mabura-bura kahit pa may mga miyembro ng frat na namamatay. Tulad ni Lenny Villa ng Ateneo, Alex Icasiano ng UP Diliman, Marlon Villanueva ng UP Los Baños, Chris Anthony Mendez ng UP Diliman, at EJ Carl Intia ng University of Makati. At tila kultura na nga ito ng karahasan dahil kahit pumasa na sa hazing at ganap ng naging miyembro, hindi naman ligtas ang ilan sa rambol. Isa sa mga nasawi sa hidwaan ng mga fraternity sa UP Diliman, ang estudyanteng si Dennis Venturina. Pati ang ilan nadadamay, tulad ng napagkamalalang na fratman na si Nino Calinaw. Ayon sa isang sociologist, madaling makaakit ang kapatirang ipinapangako ng mga fraternity. Initially talaga, ang una talagang sagot, palagi sa lahat ng respondents, ay magkaroon kami ng katuwang sa aming buhay dito sa paaralan, katuwang sa aming buhay sa pamayanan. Ang tulong sa mga miyembro, hindi lang daw nagtatapos sa paaralan ayon sa isang fratman na aming nakausap. Connections. Kasi sa akin nung dati nag-apply ako ng part-time job, nilagay ko sa resume ko na part ako ng frat. Tapos yun, pinasa ko. Nakatulong ba? Nakatulong. Kasi yung nag-interview sa akin is brad ko eh. Sa corona impeachment trial nga, sino mag-aakalang magkakapatid sa Sigmaro sina Senador Juan Ponce Enrile, Edgardo Angara at Franklin Drilon. Gayon din sina Prosecutor Raul Daza at Defense Lead Counsel Serafin Cuevas na nagharap sa paglilitis kanina. Good afternoon. Good afternoon, Good afternoon, Brad. Brad, good afternoon. Good afternoon to... He's also your fraternity brother. Good afternoon, Brad. Including Brad Drilon. Thank you. Thank you. Nagara. Pero sa ilan, tila nag-iiba na rin ang imahe ng fraternity. Hindi, kasi nakakasira ng pag-aaral. Ayaw ng parents ko. And then, tsaka wala po, pampagulo lang po ng buhay. Mahirap kasi yung focus mo mapupunta lang dun eh. May mga ibang priorities din naman ako. Kaya naman sa UP College of Engineering sa Diliman, ang apat na dating magkakalabang fraternity, bumuo na ng isang frat alliance at ngayoy magkakatuwang sa paglulunsad ng mga proyekto. Hindi lahat ng fraternities dito puro rumble lang, puro gulo. So yun, may mga programs kami for the community. Para sa saksi, JP Soriano, nag-uula. Sa ibang balita, bukas na po nakatagdang basahan ng sakdal si dating Pangulong Gloria Arroyo para sa kasong electoral sabotage. Handang-handa na ang Pasay RTC maging ang PNP para sa arraignment. At live mula sa Veterans Memorial Medical Center, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Igan, tahimik sa ngayon at wala tayong nakikitang hindi pangkaraniwang dawi ng mga polis dito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, pero pagtitiyak ng pulisya, pinaghandaan nila ng husto ang seguridad ng dating Pangulo. Para raw sa seguridad ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ayaw isiwalat ang mga detalye at oras ng kanyang pagbiyahe patungong Pasay RTC kung saan siya babasahan ng sakdal para sa kasong electoral sabotage na isinampa ng COMELEC DOJ Joint Panel. Gayunman, sa loob ng ilang oras ay inaasahan magdadatingan na ang pangakong seguridad ng pulisya. Sa Branch 112 ng Pasay Court, isasagawa ang arraignment ng dating Pangulo. Ayos na ang pagkakasalansan sa mga upuan. Dahil may kaliitan ang courtroom, pinagbawalan na ang media na makapag-cover ng mismong pagdinig. Imbes na sa March 19, bukas na i-arraign si Arroyo. Nagmusyon kasi ang kanyang kampo na ihiwalay ang kanyang arraignment sa mga kapwa-akusado sa electoral sabotage na sina dating election supervisor Lintang Bedol at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Baka raw kasi mahirapan ang mga otoridad sa crowd control kung sabay-sabay silang i-arraign, bagay na kinatigan ng korte. Tulad nung sunduin siya sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, babantayan siya ng NCRPO bukas, bukod pa sa Police Security Protection Group ng Camp Crame na close-in security ni Arroyo. We already have prepared for that. We have already conducted different conferences sa different areas. Na-prepare natin yung venue, pati yung security niya. Ready na po tayo.
Igan, kung dati nagkaroon ng pagtatalo kung by air o by land ang magiging paglilipat kay dating Pangulong Arroyo, sa ngayon inaasahan ng kanyang kampo, partikular itong si Attorney Ferdinand Topacio, na wala na magiging problema at by land na ang magiging paglilipat kay Arroyo. Umaasa rin sila na sana'y wala na maging aberya at natuto na raw sana ang pulisya sa naging paglilipat sa kanya dati mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig papunta dito sa VMMC. At live mula sa VMMC dito sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa ika-22 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sumalang si Justice Secretary Leila de Lima sa witness stand para sa Article 7 ng impeachment complaint. Kaugnay po ito sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema pabor sa pag-aalis sa bansa ng mag-asawang Arroyo. Saksi si Sherry Antores. So help you God. Si Justice Secretary Leila de Lima ang unang testigo ng prosekusyon para sa Article 7 ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Nakapaloob sa Article 7 ang akusasyong betrayal of public trust umano ng punong maestrado sa pagbibigay ng Korte Suprema ng temporary restraining order pabor sa pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Atty. Mike Arroyo. Sa testimonya ni de Lima, tinukoy niya ang isinulat na dissenting opinion ni SC Associate Justice Maria Lourdes Heredo. Dito raw nakasaad ang naging impluwensya ni Corona sa paglabas ng desisyon. There is one or a couple of points there which to me is worth looking into. Like for example, number one is the order or the instruction of the Chief Justice through Justice Velasco not to promulgate the December 2 dissenting opinion of Justice Sereno. Dagdag pa ni de Lima, si Corona raw ang nagpagulo umano sa naging desisyon ng Korte na maglabas ng TRO sa DOJ watchlist order, daan para raw makaalis ng bansa si Arroyo. Inamin din daw ng Clerk of Court na may mga binago si Corona sa kanyang mismong sulat kamay sa desisyon kaugnay ng TRO para palabasing ang TRO ay epektibo. Gayong di naman daw ito ang napag-usapan ng mga maestrado na magbotohan sila tungkol sa usapin. Justice Carpio was constrained to write to the Chief Justice and ask na i-hold in abeyance muna yung November 22 clarificatory resolution because instead of clarifying what in fact transpired during the November 18 deliberations ay nagpalala pa daw ho, lalong naging napasama pa dahil hindi naman daw yun talaga ang tunay na intention. And it would appear from the narration of Justice Sereno na si Chief Justice po ang nagpasingit nung version na iyon. Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na ang TRO na inilabas ng Korte ay majority decision ng SC and Bank at di lamang ng Chief Justice. Pero giit ni de Lima, di raw may aalis ang impluwensya ni Corona sa mga kapwa-hukom. And you knew that the Supreme Court acts in bank and also in a division. Yes po. And Yes, the decisions of the court, Supreme Court, whether in bank or in division, must be a majority decision. Yes, sir. Well, the allegation is with respect to partiality. Now, betrayal of public trust because of the partiality on the part of the respondent in issuing the TRO, which had the effect of aiding the former president to leave the country and escape prosecution. Matapos ang unang bahagi ng testimonya ni de Lima, napatanong tuloy si Cuevas sa kalihim kung tingin niya ba'y nagkaroon ng conspiracy sa Korte Suprema. Do you subscribe to that to this statement appearing in here? Or you have doubts also? I subscribe to that allegation. All right. In other words, there is really the desire on the part of Justice Corona to allow the escape of the GMA. From my own appreciation of what happened, the developments, actions, what I read in the opinions, etc., yes. Bago sumalang si de Lima, inabisuhan ng prosekusyon ng Korte na bibitiwan na nila ang 2 sa 3 bintag na nakapaloob sa Article 3.
Patutsyada tuloy ng depensa. Wala na yun. Siyempre, wala na yung kanilang kuneho. But to us, parang nagpapile sila ng complaint na hindi, walang ebidensya, hindi nila napag-aralan. Yun ang repercussion nun. Bukas itutuloy ang cross-examination ng depensa kay De Lima. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi.